Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos aminin ni Inday Sara na malabo nang makabalik ang dating Pangulo, kasing labo na manalo itong mga alipores ni Duterte sa pagkasenador, abay sigaw ni Ipe. Sinisiguro ko sa inyo, makakauwi ang ating ama! Dagdag pa ni Bongo at Robin Padilla, abay illegal ang pag-aresto kay Duterte, kaya 1000% umano na maibabalik nila si Digong. Kaya naman binira ang kahambugan ng mga tukmol na alalay ni Duterte at ang malaking plano na guluhin at pabagsakin ang Marcos administration. Talaga namang napaka-improbable na maibalik si Digong dito. Dahil pag nagsimula na yung trial sa ICC, only an invasion of the Netherlands can prevent the trial. Ibig sabihin, talagang hindi siya maibabalik kahit sinisigaw ng kanyang mga followers, send him home. Tingin ko nandun na rin yan kay Vice President Sara. Pero, meron ding possibility, this is the calm before the storm. Sabi nga nila, one step backward, two steps forward. Ibig sabihin, kahit sinabi ni Vice President Sara yan, baka yung mga followers nila ay may pinaplanong big event. Yung iba ay sinasabi, it could be something very disruptive. Sabi naman ng iba, prayer lang naman. Pero kahit prayer yan, kung magpe-pray sila sa harapan ng Malacanang, it can also be disruptive, di ba? Ibig sabihin, yung padron nila, yung political leader na wala na at hindi na maibabalik, no? Siya ba ay pwedeng rallying cry? Rallying point, katulad ni Erap nung nangyari yung EDSA threat. Pero, other forces, yung followers mo, pwede maging desperate dahil sa isang zero-sum game, you have nothing to lose. Kung ikaw ay confronted by the possibility of your political mortality, pag ikaw ay kinakaharap mo ngayon na mawawala na kayo sa ating political landscape, baka maging desperate ka at gawin mo na lahat para yung sinisigaw nila last year na pabagsakin si Marcos, no, nung panahong panikibuloy, ay baka merong sumubok. Well, batay sa profiling ko kay Vice President Sara Duterte, ay mas nakakatakot siya pag siya ay malumanay eh. Ibig sabihin, baka tinatago niya sa loob niya yung talagang mga plano. Siguro baka mas kwansa ngayon, after nung kanyang assassination controversy, baka mas naging circumspect siya ngayon. Na kung meron siyang gustong gawin, halimbawa tayang pato, ay itatago na lang niya sa sarili niya until it happens. Parang ang packaging lang sa mga nangyayari ay ito ay labanan ng mga Marcoses at saka ng mga Duterte. Nakakalimutan yung mga biktima. At nagulat ako na si Secretary Boying Remulla pa na nag-fail talaga yung ating judicial system during the time ni President Duterte. At sinabi nga niya, wala naman talagang choice yung mga biktima kung hindi pumunta sa ICC. No? At siya pa yung nagsabi, umamin, na nag-fail talaga yung ating judicial system. No less than the Secretary of Justice. Nagkakagulo na nga ang kampo ng mga Duterte, lalo na at naglilitawan na ang mga traidor at di umano'y nang iwan sa kanilang amo. At kung si Robin, Ipe, Bongo ay illegal ang warrant, abay si Bato, biglang ginulat ang kampo ng mga Duterte. Kini-question na nga ng lahat ng kampo nila, ni Duterte at ng mga aliado niya. Tinga si Amy Marcos, nagsasagawa na ng pagdinig ng Senado na illegal yung pagkaka-aresto kay Duterte. Illegal yung pagkaka-aresto kay Duterte. Sabi ni Bato, we are not challenging the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. De La Rosa said in a radio interview on DWIZ. Kini-question nyo yung validity ng warrant ni Duterte? Si Bato nga, hindi niya naman daw pala kini-question yan. Para sa kanya, valid yung warrant. O yan, naisipan tuloy ni Brad Idol. Ikaw daw ba to ang trader sa grupo ng DDS? Para kay Bato, valid naman yung warrant. Wala na tayong magagawa dyan. Nandun na si Duterte sa ICC. Malinaw yung pagkakasabi ni Bato. Direct quote yan ng inquirer sa kanya. Sa interview kay Bato ng DWIZ. Ang sinabi ni Bato, wala. Hindi namin kini-question yung validity ng warrant. Kasi kung hindi valid yung warrant, di dapat na-release na si Duterte. Bakit nandun pa rin siya sa ICC? So, ibig sabihin, valid yung warrant. Ano kayong masasabi ng mga legal team ni Duterte dito? Ay, oo nga pala. Si Panelo nga pala, matindi ang komentaryo kay Bato. Saka kay Roque. Yung pala yun. Pwedeng ganito. Mahamak nga naman to si Bato. Magkakasama sila nila Duterte. Pero ang mga statements niya, inconsistent. Bakit inconsistent? Ang sabi ni Bato kasi, valid yung warrant. Pero ang may problema yung gobyerno, bakit naman kasi nag-cooperate sa Interpol? Yan.
Yan yung sinisisi ni Bato. Pero sa sinabing yan ni Bato, damaging yan sa kampo nila. Dapat nga matibay ang paninindigan niya kasi kasama siya sa may warrant of arrest eh. Pangalawa siya kay Duterte. Pero ang mga statements ni Bato lately, parang ang mga actions at mga statements ni Bato, pagiwang-giwang na, parang naging marshmallow bigla ang Bato. Anong sabi ni Bato nung una? Hindi na ako sumama sa Hong Kong kasi mayroon nang nagtip sa akin na aarestuhin kami. May warrant of arrest na kami ni FPRRD. Ayaw ni Batong maaresto kasama ni Duterte. Parang sa kanya, kung maaresto si Duterte, si FPRRD, bahala siya ako. Gagawa rin ako ng paraan ko. Ang pangalawang ginawa ni Bato, humingi siya ng tulong sa Senado. Sabi niya, tulungan siya, proteksyonan ng Senado. Samantalang kasasabi niya lang na okay lang na maaresto siya. Buti nga, matulungan niya si Duterte. May samahan niya eh. Pero biglang kambyado. At ang pangatlo ngayon, ito na. We are not questioning the validity of the warrant ng ICC. Hindi naman pala kini-question ni Bato. Kay Bato pala, valid yung warrant. Ang hinanakit niya lang daw dahil bakit nag-cooperate ang gobyerno sa Interpol. Yun ang hinanakit niya. Pero tungkol sa ICC warrant of arrest, valid daw yun. Tang sabi ni Bato, nandun na si Duterte sa ICC. Hindi naman nakabalik na eh. Di ibig sabihin, valid yun. Nakuha niyo yung argumento ni Bato. Sabi ni Bato, valid yun, yung warrant of arrest. Kasi nandun na nga si Duterte sa ICC, hindi na nakabalik eh. Kung hindi valid yun, hindi dapat nakabalik na ng Pilipinas. Pag nabasa yun ni Duterte, makakarating siguro kay Duterte yun. Sasabihin na, halika. Purusan natin sa ulo. Kaya nga hindi na nagpapakita si Bato kasi baka mabigla na naman. Kaya si Bato, hindi niya na ina-announce kung nasaan siya. Hindi niya na sinasabi. Kaya alam niya, baka minumonitor na naman siya ni Ture. Narito naman ang matinding buwelta dahil sa mga patutsada at paninira sa ating Pangulo. Nung panahon daw ni Duterte, napakahirap ng hustisya kasi nga yung pulis ang nasusunod. Minsan tinatakot pa nila yung piskal. Kaya hindi magkaroon ng hustisya. Tapos sabi ni Amy, okay na ngayon, okay naman. Okay na po ngayon, mas maganda ngayon. Sabi ni Amy, di dapat. Dito na lang imbestigahan. Bakit sa ibang bansa pa Sabi ni Boying, wala po kami magagawa. Ang nagreklamo po yung mga tao. So ayun lang gusto ko lagi sabihin sa mga tulonggis na DDS. Ang ICC po pumasok dahil nagreklamo po yung mga biktima ng EJK. Hindi naman po ang gobyerno lumapit sa ICC yung mga biktima. Kasi nakita nila ang bagal ng gulong ng hustisya dito sa Pilipinas. Tapos ito, binanatan naman ni John Vic Remulla, mga kababayan, nasabi niya, ayun nga yung nangyari. Bakit hindi imbestigahan ng Senado itong mga nangyari sa EJK? Hindi yung iimbestigahan mo, yung mga pulis na nagpatupad lamang ng batas. So, ito yung mga dahilan kaya nagagalit ang tao kay Amy Marcos Kaya pati yung kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos, nabuisit na rin At hindi siya sinama dun sa sa alyansa. Mukhang tinanggal na mga kababayan. Parang kumpirmado parang tinanggal na Isa yan mga kababayan, ang linaw-linaw 11 na lang ang alyansa. Ibig sabihin, goodbye Amy na. Natanong naman si Amy Marcos ano po ang masasabi ninyo dun sa hindi pagbangit sa inyo dyan sa Cavite ni PBBM? Sabi niya, okay lang, tiisan tayo. Wala nga, siya pa nagsabi na tiisan. Siya nga itong may pakana. Siya yung gumawa ng paraan para masira itong administrasyong Marcos. Tapos meron pa siyang magsasabi na tiisan tayo. Hindi ka tinitiis. Ikaw ang tinitiis mo yung kapatid mo. Imbis na tulungan mo, alalayan mo, lang yan, mas matanda ka doon sa kapatid mo. Kung umasta ka, parang hindi ko alam kung tumatakbo sa isip ni Amy. Nako, Madam Amy Marcos, kapag ganyan ang style mo at binabanatan mo ang administrasyon, mukhang malabo ka makapasok. At yung ginagawa mong style, yung pag-imbestiga, hindi po bumibilib sa inyo ang kampo ng mga Duterte. Galit na po sa inyo ang mga DDS. At sa ginagawa ninyo, nagagalit na rin po ang mga loyalista. Kahit si Presidente Marcos, hindi na nga kayo kinakampanya, hindi na kayo endorso. Kaya ito, solo flight kayo dyan. Kaya hindi natin alam kung saan dadamputin itong si Amy Marcos. Sa mga nagmamahal po sa ating bayan, siguro ilaglag nyo na to si Madam Amy Marcos. Kasi ako gusto ko talaga yung mga kandidatong sumusuporta sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin nun lahat ng nasa alyansa isasama natin. Ako, mag-isip-isip din kayo kasi meron akong mga nakikita dyan na parang hindi naman karapat-dapat na sumama sa 20th Congress. Tsaka na natin sasabihin yan kapag malapit na po ang eleksyon. Balat kayo.
So, ibig sabihin, Madam Senator, hindi po naniniwala sa inyo DDS. Tapos, yung mga loyalista, nagagalit na rin sa inyo. So, paano na? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa yung pangarap na maging senator uli? Wala. Laglag sa kangkungan. Alat kayo ka na, ulahin mo, lelang mo. O hindi naniniwala DDS sa'yo eh. Kahit anong drama, kahit anong sasabihin mo, kahit may pahiring-hiring ka pa dyan, concentrate ka sa hearing, hindi naniniwala sa'yo mga DDS. Kaya kung ako kay Senator Amy Marcos, ka na lang, mag-concentrate ka na lang, tulungan mo kapatid mo. Huwag ka na mag-drama-drama na may pahiring-hiring pa dahil mismo mga DDS hindi naniniwala sa inyo. Ayan mga kababayan yung kanyang reaksyon. Okay lang daw siya tanggalin sa alyansa. Pag tinanggal sa alyansa to, di mas lalong nag-slim ang kanyang chance na manalo. Kasi hindi nga siya pumapasok sa top 12 eh. Eh di mas lalo na. Lalo na ngayon kung ano-ano pinagagawa niya. Para daw sa soberanya. Magpapaimbestiga para sa soberanya. Kaya marami nagsasabi, Senator Amy Marcos, huwag ka masyadong magpasiklab kay Duterte. Tingnan po ninyo yung mga biktima ng EJK. Dapat yung natignan ninyo. Mas marami po yun, hindi po sa isang tao lang. Ang mandato ninyo ay para sa taong bayan. Hindi po para kay Duterte.